sa aming puso, sa aming isipan, Lord. At kung ano man po, Lord, ang pagkukulang sa aming buhay, Lord, lumalapit kami sa inyo. Kami po ay nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Mangupisal po tayo. Father God, purihin ka, dakilain ka po sa inyong buhay, Lord. Maraming salamat sa gabi ito. Ikaw po ang patuloy po magpapatawad sa amin. Ikaw po ang ibibigay sa amin ng kalinisan. Father God, sa aming pag-aaral, Lord. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming isipan, Lord. At nawa po, Lord, ikaw po ang tunay na manguna sa amin, sa aming pag-aaral, Father God. At nawa po, Lord, ikaw rin po na magbigay ng application dito sa amin. Sa buhay ni Ate Amy, si Ate Sarah, si Kuya Jay, si Ate Gina, si... Kalimutan ko sa pangalan. Sorry. Lord, purihin ka, Lord, sa mga attendees ngayon sa gabi ito at maging susunod pa, Lord, na mga susunod pa ng mga attendees, Father God. Father God, pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung pag-aaralan natin sa gabi ito, tungkol sa Pasko. Ayan. Kasi magpapasko na. So, magbukas kayo ng mic. Malibay kay Kuya Jay kasi may trabaho siya. Magbukas po kayo ng mic at pwede kayo magsalita. Sige, tatanungin ko muna kayo. Si Ate Amy, ano po ang tingin mo, anong diwa ng Pasko? Sa tingin mo, sa opinion mo lang. For me, ang Christmas is paghiusa. Nandun na yung Thanksgiving, yung magbibigay ka, yung galing sa puso mo. Kasi kung buhay natin is binibigay lang siya galing kay God. So ang pagkaintindi ko ng Christmas, parang peaceful, na dapat magpatawad. Nandun na yung dapat tayo sa kapwa natin magbibigay. Kasi lahat ng kung anong meron tayo is given by God. So si God yung nag-provide sa atin. Kumbaga nandun na yung pagbibigay talaga. Amen. So yun ang pagkaintindi ko sa Pasko is dapat magbibigayan tayo, magpatawad tayo kung sino man yung nagkasala tayo sa atin at saka humingi tayo ng tawad kung sino man yung karoon tayo ng sala sa kanila. So it's about of giving and love. Pagkaintindi ko ng Christmas. Kasi Ate Sarah, kasi nakikita ko to lagi sa Facebook. Dito to eh. Ate Sarah, ano mo? David, hey, I'm going to mom. Come. By the way, para po sa akin, ang Christmas is full of gifting din. Hindi sa panahon ng Christmas, diyan natin makikita kung paano natin mahalo ang isang tao or paano natin mamahalin yung pagpapaano. Kasi ang Christmas is the symbol of love yun, di ba? Kasi yung for the giftings na meantime, may mga taong mabibigat, yung may mabibigat na sama ng kalooban, but time yung Christmas, 100% kahit ano yun, mawawala at may gifting din magpapatawad. Kasi yung Christmas is part po yun ng yung gifting, yung kusang loob, then yung pagmahal. Pero para sa akin, hindi lang Christmas kung ano yung nasimulan. Kasi pag may faith ka, ganito yan, pag may faith ka, kung ano ang nasimulan mo, yun din ang dulo tapusin mo, yun lang po. Sige po, si Ate Gina, ano po yung maambag mo po, sa tingin mo po, anong ng Pasko? Yung pagdiriwang po sa kapanganakan ng ating Savior. Kaya kapag sige po, mag-share ako ng mag-share ako, may kasama si Ate. Sinong kasama mo, Ate Amy? Business partner ko po siya. Good evening po. Ayan, business partner ko po siya, kuya. So, full-time ko po siya dito. Okay.
Sige po, welcome po sa pag-aaral po ng salita ng Lord. Sige po, ang ating pag-aaralan sa gabi ito ay ayan, ang tunay na diwa ng Pasko. Sige po. Sige, basahin po natin ang yung si Ate Sara, maalinaw ba yung mata mo, Ate Sara? Sige, ansan po? Sandali po, may nagpapahabol. Sandali po. May nagpapahabol. Sandali lang po. Kasi may nagpapahabol. Makikinig lang po ako, kuya. Kasi po. Sige po. Sinong sabi? Ate Sara, pwede ka magbasa? Apo. Sige. Sige po, yung introduction, Ate Sara, pakibasa. Introduction. Ano nga ba ang tunay na diwa ng Pasko? Kanta niyo po ba? Sige po. Ang introduction natin is, ang tunay na diwa ng Pasko. Ano nga ba ang tunay na diwa ng Pasko? Marami tayong narinig tungkol sa mga opinion ng mga tao tungkol sa paksa na ito. Para sa iba, ang diwa ng Pasko ay makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Para naman sa iba, para makapagbigay ng material na bagay sa mga taong malalapit sa kanila. At sa iba pa ay nagbibigay ng mga bagay ng mga taong walang kakayanan sa buhay. Pagbibigay ng mga bagay ng mga taong walang kakayanan sa buhay. At marami din mga nagsasabi na ito ay panahon ng pagpapamahal at pagpapatawad ng tao, ng kapwa-tao. O kaya, ang tunay na diwa ng Pasko ay para sa mga bata. Amen po. Sige po. Ito po ay ilan lamang sa Diyan lang po, ate. Okay na. Apo. Thank you po. So, ito po yung mga mga maraming nagsasabi, nag-sharing tayo kanina. Ang iba-iba yung pananaw ng tao tungkol sa Pasko. Mayroon nagsasabi ng Pasko ay ay sabi diyan ay makapiling ang kanilang family. Kaya nga po marami sa atin mga OFW, mga Pilipino na ay umuwi ng bansang Pilipinas para po makapiling natin family kasi gusto natin Pasko, kapiling natin siya ang ating mga family. Para naman sa iba, yung nagbibigay ng mga material na bagay, yung mga kaibigan natin, sila po magbibigyan natin, mga mahal natin sa buhay. Para naman sa iba, ang sabi dyan, maingay, i-wait ko muna ikaw, Sarah, kasi Sarah, maingay. Okay. Tuloy tayo. Ang pagbibigay, sabi naman ng iba, ang Pasko daw ay panahon ng pagmamahalan at pagpapatawad, sabi ni ate kanina, ate Amy. At sabi naman ng iba, naririnig ko sa mga celebrities sa TV, ang diwa daw ng Pasko ay para sa mga bata. So iba-ibang opinion. So pag iba-ibang opinion, hindi maaaring tatama yung lahat ito po ay mabubuti, ito po ay expression natin sa ng Pasko. Pero ang tanong diyan, ito ay ilan sa mga napakaraming opinion ng mga tao kung ano ang tunay na diwa ng Pasko. Nakikita natin sa mga ilan na ehemplo na ang tao, tayo yon, mga tao, ay may likas na kabutihan na nais makapagbigay, saya o kapatanagan ng kalooban sa kapwa-tao.
So tayo mga tao, mayroon tayong likas na mabuting kalooban at nais natin magbigay sa araw ng Pasko, no? Ito man ay material na bagay o kapatadagan medyo mapanatag ang ating kalooban ng iba para natin. Nais natin silang bigyan. Ang tanong dito, ngunit ito nga ba ang tunay na diwa ng Pasko? So lahat yun ay mabuti, ang nabanggit natin, pero yun nga ba yung ibig sabihin ng Pasko? Ang tanong dito, kailan at paano nag-umpisa ang Pasko? Sa tingin nyo, kailan nag-umpisa yung Pasko? May nais sumagot? Mag-unmute lang. Ito po. Nung pinagbuntis po si Jesus, doon po nagsimula yung Pasko. At sige, pag-aralan natin. Ito po yung mga ilang sa ekspresyon ng Pasko, mga ilang ekspresyon ng pagdiriwang ng Pasko. Pagbibigayan, sa mahal sa buhay, ito mag-asawa yata to. Ito naman sabi, mga mga parang mga barkada, nagdidiwang ng Pasko kasi sa opisina. Ito naman, nagsisimba, no? Ito family. Ito naman, ang nagsasabi ay puro mga bata, may Santa Claus pa. Ito naman, nagbibigay sa mahirap. Lahat yan ay mabubuti. Pero ang tanong nga, yan nga ba yung Pasko? So ito ang unang Pasko. Ayan. Ako na lang magbasa-basa. Ang Pasko ay isang pangako na galing sa Diyos at ibinigay ng Diyos sa sanlibutan. Ang Pasko po daw ay galing sa Diyos at binigay ng tao sa sanlibutan. Ang Pasko po ay hindi galing sa tao. Hindi galing sa expression natin na kung ano man yun. Kundi galing sa Diyos. Siya po yung author ng Pasko. Hindi po yung tao, hindi po si SM, kasi hindi po si Robinson, hindi pa po mga malls, hindi ito yung mga tao. Ang Diyos po yung may author ng Pasko. Yan. Taliwas sa pagdiriwang ng karamihan, ang Pasko ay hindi pagdiriwang ng mga material na bagay o pagbibigay ng kapanatagan sa kapwa-tao. Pero ito ay mabuti, nagbibigay ng material o nagbibigay kapanatagan sa kapwa-tao, mabuti yon. O ano pa man bagay na galing sa tao para sa kapwa-tao. Ang Christmas, sabi, ay hindi galing sa tao para sa kapwa-tao. Kasi sabi nga natin kanina, ang nag-umpisa nito, ang Diyos. Di po ba? Pero makikita natin sa sanlibutan natin na para ang Christmas ay parang galing siya sa tao pag nag-act up tayo. Pero sa isipan natin, galing siya sa Diyos. Pero the way we act, it's like parang galing sa tao siya. Ang Pasko ay pangakong regalo ng Diyos sa sanlibutan. Ang Pasko ay pangako siya ng Diyos sa atin. Malalaman natin ba't pangako siya ng Diyos. Dahil galing siya sa Diyos, ito ay regalo na di kayang tumbasan ng tao. Galing ito sa Diyos at binigay sa tao. Alam niyo po, napakarami po ng binigay ng Diyos sa atin na hindi natin kayang tumbasan. Halimbawa, yung buhay natin, di po ba? Kaya ba nating tumbasan yung buhay natin? Hindi po. Ganun din po ang Pasko. Ang tanong, at sino ang regalong ito? Tingnan niyo itong tanong. Ang tanong ay, sino ang regalong ito na binigay ng Diyos? Hindi po ano. Ibig sabihin, hindi siya bagay. Kung sino siya, ibig sabihin, isa siyang persona. So, ito yung unang pangako ng Lord, no? Sa tungkol sa Pasko. Makikita natin sa Isaiah 9:6-7. Ito yung pangako. Sapagkat ito sa Isaiah, ito po sa Old Testament. Ito yung pangako ng Diyos bago po yung dumating ang ating Panginoon Hesus. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. So ang gift niya sa atin ay isang sanggol
no? Regalo niya para sa atin, no? Ibinigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So ilan to sa mga title, no? Ang lalaki na yan ay napatungkulin sa ating Panginoong Hesus. Alam na natin yun, yung baby na yun na ibibigay. Ang ilan po sa mga titles ng ating Panginoong Hesus ay siya ay tagapamahala, kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Nakikita natin ano, ang binigay sa atin ng Diyos Ama ay Diyos Anak, ang kanyang regalo. Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, Prince of Peace. Sabi pa dito, maging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David. At sa kanyang kaharian itatatag niya ito at papamalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Pasensya na sa pagbabasa, may nakasalamin na ay malabo pa rin. So yung regalo ng Diyos sa atin, yung Pasko na pinangako niya sa Old Testament ay hindi po isang bagay, kundi isang persona. Ang tanong natin ay, bakit kaya ako bibigyan ng Diyos ng regalo? Ano po ang mayroon? No? Ang sabi diyan, ang tunay na diwa ng Pasko ay isang pangakong regalo na galing sa Diyos para sa tao, ang Panginoong Hesus. So tandaan natin, ang Pasko, tandaan natin to, napaka-importante, nagmula sa Diyos. So ibig sabihin, kung nagmula sa Diyos, ay mayroon siyang purpose kung ano yung Pasko na yon. May purpose ang kapananganakan ng ating Panginoong Hesus. Kasi sabi diyan sa prophecy kasi ito, yung sa Isaiah, ay binigay sa atin ng sanggol. Kasi kung ganito, kung ang ating Panginoong Hesus ay wala siyang purpose sa kanyang kapananakan, wala pong Pasko. Tandaan natin yon. Sige, yan, ang unang Pasko, yung pangako. Ang tanong, bakit tayo binigyan ng regalo ng Diyos? Yon. Bakit kaya tayo binigyan ng regalo ng Diyos? Ito, una, pakibasa po Ate Amy sa number 1. Pwede ka mag-unmute, Ate. Ayan. So, yan ang number 1 po, para bumalik ng Diyos ang relasyon niya sa tao. Winasak ng kasalanan sa simulan at tatanggap ng kanyang regalo. Medyo maliit yata yung asanin sa cellphone mo, Ate. Ako na lang magbabasa. Sabi diyan, ang unang bakit tayo binigyan ng regalo ng Diyos? Binigay ng ating Panginoong Hesus, di po ba? May purpose dapat 'yon. Ang purpose, ang pinaka-primary purpose ay ganito. Para maibalik ng Diyos ang relasyon niya sa tao, no? Para maibalik niya ng Diyos ang relasyon niya sa tao na winasak ng kasalanan. Na sino man ang tatanggap ng kanyang regalo. Ibig sabihin, lahat tayo nagkasala. Di ba, nung sa nakaraan nating pag-aaral, lahat po ng tao ay nagkasala. Lahat po tayo ay hiwalay sa Diyos, di po ba? So dapat ibalik ng Diyos ang relasyon niya sa tao. Kasi po, ang tao po na sa nakaraan nating pag-aaral, wala siyang kakayanan na ibalik ang relasyon niya sa Diyos. At bakit? Pagpatuloy natin. Dahil sa pagsuway ng tao sa utos ng Diyos, nahiwalay ang tao sa kanyang tagapaglikha. Ito po yung ang utos ng Diyos ang unang utos ng Diyos na kaisa-isang utos ng Diyos, no? Tapos
ang ginawa pa ng tao, sinuway pa, nag-iisa na nga lang utos, no? Ito pong utos. Ito yung sinasabi ng Genesis 2:15 hanggang 17. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden. Ito po si ang tao, si Adan. Nilagay niya dun si Adan sa Eden, sa Garden of Eden, upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. So nilagay niya si Adan sa Eden, sa Garden of Eden, para po magtrabaho. Pangalagaan niya yung Garden of Eden at pagyamanin niya. Sinabi niya sa tao, ito po yung ang command ng ating Lord. Makain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nabibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So may utos siya. Sabi niya lahat ng bagay ng na bunga, pwede mong kainin. Pero wag mo lang kainin yung isang puno. Yung puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag na wag mong kainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo, iyon ay mamamatay ka. So yon. Ang utos ng Diyos, no? Kaya isa-isang utos, no? Wag na kainin ang nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Parang siya, no? Pag kumain ka ng fruit, malalaman mo kung anong mabuti at masama. Parang hindi naman masama siya kung sa ating, kasi nga nagbibigay siya ng kaalaman eh. Pero ang nais kasi ng Diyos, ang malalaman lang natin ay puro kabutihan lang. Ayaw niya tayong ayaw niya tayong magkaroon ng kamalayan tungkol sa masama. Lahat ng tao ngayon, dahil po sa kasalanan ni Adan at Eva, nagkaroon sila ng kamalayan tungkol sa masama. Hindi lang sa mabuti, kundi sa masama. So anong kabayaran? Sa araw daw na yon ay mamamatay si Adan at Eva. So ito po yung pagsuway sa utos ng Diyos. Tingnan natin po kung paano kinain ni Adan at Eva yung ang halamanan, bunga na to. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya, ang nagsasalita, yung serpent. Dinadaya ng serpent si Eva. Sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang ay makaunawa kayo. Ayan. Pag kumain daw kayo ng bunga, ay magkaroon kayo ng kaunawaan. Tingnan niyo itong naka-underline. Kung magiging parang Diyos at kailanman niyo at malalaman niyo ang mabuti sa masama. Pag kumain daw tayo, ay ang mangyayari ay tayo ay parang naging Diyos. Diba? Iyan ang asta natin ngayon, para tayong Diyos, hindi natin sinusunod minsan si Lord. Sinusunod natin ang ating sarili. Diba? Parang tayo ay Diyos. No? Alam na natin na masama, ginagawa pa natin. Alam na masama magmura, ginagawa pa natin. Alam na natin masama magnakaw ng oras ng kumpanya, ginagawa pa natin. Alam na natin masama kung ano pa man, ginagawa pa natin. Para tayong Diyos. No? Tayo may control ng sarili natin. Ayaw natin mapakontrol sa iba. Yan po yung yung tingnan natin. Lahat tayo, walang exception, kasama na ako doon, para tayong Diyos. Sabi diyan, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. Ayan. Sa tingin ng tao, kung ano po yung maganda, yun po yung gusto niya. Di po ba? Halimbawa, may pogi na lalaki, kahit may asawa, okay lang. May magandang babae, kahit may asawa, okay lang. Kahit magandang bagay, kahit walang pera, uutangin. No? Napakaganda sa tingin ng babae yung puno. Sa palagay niya, masarap ang bungang ito. Ayan. Kung ano sa tingin natin ang masarap, kahit bawal, ginagawa. Katulad ni Adan at Eva. Di ba?
At ito pa, ang napakalala. Naisip din niya na kahanga-hanga ang magiging marunong. Nagiging ano pa siya, hindi lang siyang nagiging ano pa siya, mataas yung pride. Kasi sabi niya, pag marunong na ako, parang kahanga-hanga yun ah. Di ba lahat ng tao gustong hangaan? Sino ba tayo sa atin ng ayaw hangaan, no? Mas mahirap magpakumbaba kaysa di po ba? Gusto natin tayong hinahangaan. So iyon po yung yung mga bunga ng kasalanan. Sabi dito, kaya pumitas siya ng bunga at kumain ito. Itong ang nangyari, binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Tingnan natin. Si Eva ang nakasala, no? Una. Nakita natin yung mga sa patingin ni Eva, maganda, tapos palagay niya masarap ito, tapos sabi niya kahanga-hanga. Tapos sabi niya, ito asawa ko, kainin mo rin. Ganon din po tayo. Ang mga makasalanan natin, binubuyo natin yung kaibigan natin. Di po ba? Binubuyo natin ang ating mga mahal sa buhay. Binibigyan din natin sila ng chance na magkasala. No? So, kaya po, ayan po yung rason, dapat bibigyan tayo ng regalo ng Diyos ng Pasko. Dahil po, nais niyang maibalik ang kanyang relasyon sa atin. Kasi po, wala tayong kakayanan na ibalik yon. Mamaya, makita natin bakit tayo walang kakayanan. Sabi dito, dahil sa pagkasala ng tao sa Diyos, siya ay nawalay sa Diyos, ngunit sa kabutihan ng Diyos, nais niyang ibalik ang nawasak na relasyon niya sa tao. So, ang Diyos na mismo gagawa ng paraan. Sa kasamaang palad, may masamang balita para sa atin. Mayroong likas na bunga ang kasalanan. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. So may likas na bunga ang kasalanan, natural na bunga ito. Sabi ito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit walang bayad ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, may natural na bunga ang kasalanan. Lahat po ng kasalanan, maliit man o malaki, ang natural niya na bunga ay kamatayan. So, kaya nga po tayo, mga tao, lahat tayo, nung pinanganak tayo po ay spiritually dead. So, ang isang spiritually dead na tao, ano po ang maiambag niya sa Diyos? Wala po siyang maiambag. Ito po, napaka-importante po, maraming tao ang hindi natanto na hindi niya maaring maranasan ang tunay na diwa ng Pasko kung siya ay hiwalay sa Diyos. Tandaan natin mabuti, mga kapatid. Pag ikaw ay hiwalay sa Diyos, hindi mo maranasan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang pagdiriwang ng Pasko na walay sa Diyos ay banyaga sa Biblia. Tingnan natin mamaya kung bakit hindi maaring i-celebrate o hindi maaring maranasan ng taong hiwalay sa Diyos ang Pasko. Sige po, magpapatuloy. May ba? May tanong muna? Question? Pwede magbukas ng mic pag may tanong. Sige, pag wala, sunod. Ito ang pangalawang rason bakit binigyan tayo ng regalo ng Diyos. Para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako na pagliligtas sa tao. Wala pa diyan yung Belen, wala pa diyan yung nakikita natin na Belen yung si Jesus Christ sa sabsaban. Wala pa, mamaya pa 'yon. So, bakit tayo binigyan ng regalo? Ito yung pangalawang rason. Tuparin niya ang kanyang pangako. Ito yung pangako niya nung nakasala si Adan at Eva, dahil hindi alam ng Diyos na hindi kakayanin ng tao na
ano po, no, nabigyan solusyon ng kanilang kasalanan, ang Diyos na mismo ang nagbigay ng solusyon. Ito po 'yon ang ano, ang solusyon ng Diyos. Ito po ay pangako niya. Kayong babae, ang ano dito, no, ibig sabihin ng babae nito, ayun po yung ano na yung si Eva. Aking pag-aawayin, binhit mo at binhi niya. Ang binhi niya nito, isa yung binhi ng serpent. Yung nag-tempt kay Eva. Lagi kong paglalabanin ang binhi niya na dudurog sa inyong ulo. Ang binhi ng babae, ang ating Panginoong Hesus, ay dudurog sa ulo ni Satanas. Ito 'yon. At sa sakong niya, ang sakong daw ng ating Panginoong Hesus, niya ay ikaw ang tutuklaw. So, ang ating Panginoong Hesus, dudurugin niya ang ulo ni Satanas. Ibig sabihin, papatayin niya si Satanas. Pero bago mangyari 'yon, ang sabi diyan, tutuklawin ng ahas ang sakong ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, masusugatan ang ating Panginoong Hesus. Kaya po na siya namatay. Yan po ang unang prophecy tungkol po sa pagliligtas ng tao, ng Diyos sa tao. Ito po yon sa Genesis 3:15. Pagkatapos nagkasala ni Adan at Eva. So sabi diyan, pagkatapos na magkasala ni Adan at Eva, dahil sa spiritual na kalagayan nila, napatay ang kanilang spirito, sila ay walang kakayanan na ibabalik ang kanilang nasirang relasyon sa Diyos. Dahil ang sabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nakasala at walang sinumang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So si Adan at Eva nakasala, tayo ay nakasala, lahat po tayo ay hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano man ang gagawin natin na mabuti, kapos, para makaabot yun ang ating ang gagawin mabuti, ang ginawa ng Lord ay binigay niya ang kanyang Pasko, ang ating Panginoong Hesus. Yun po ang purpose ng Pasko, no? Kaya nga ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan sa suliranin na ito para maibalik ang tao sa panig ng Diyos sa pamamagitan ng isang pangako sa sanlibutan, ang kanyang pagtutubos sa tao mula sa kasalanan. So ano ba napagtagpo na ba natin yan, no? Yung ating nakaraang pag-aaral tungkol sa sa salvation at ngayon ang tungkol sa Pasko. Connected po 'yon. So makikita natin po yung Pasko nung napakalayo po ng celebration natin ng Pasko. Ito na po ang dito na tayo mag-umpisa ng ang katuparan ng pangako ng Diyos. Ito na po yung sineselebrate natin. Pero tandaan natin po may problema po tayo, no? May problema tayo na ang Diyos ang nagbigay ng solusyon. So, ito po ang katuparan ng regalo ng Diyos, yung Christmas na sinasabi natin. Ang pagsilang ng Panginoong Hesus. Sinong nais magbasa? Kuya Lito, nandiyan ka na po, Kuya Lito? Opo, kuya. Sige po, basahin mo ko, Kuya, sa Lucas. Yung Lucas 10, kuya? Apo. Okay, ang pagsilang ni Jesus. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Amen. Sige po kayo, dyan lang. Dyan lang. Tingnan natin po ang natin. Titigan natin mabuting ang ating screen. At sabi diyan, huwag kayong matakot, ako ay may dalang magandang balita. So ang Pasko ay magandang balita siya.
ang pagkasilang ng ating Panginoong Hesus ay magandang balita siya. Sabi diyan na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sinong may iPhone 12 na? iPhone 12, mayroon pa ba? Pag may iPhone 12 ka siguro malaking kagalakan pag may nagregalo sa iyo ng iPhone 12. No. Ngayon, ito po ang ating Panginoong Hesus ay ang gift sa atin ng ating ating Diyos Ama ay magdudulot daw ng malaking kagalakan. Bakit? Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas. Alam niyo po, isinilang ang ating Panginoong Hesus kasi may purpose siya. Hindi siya po yung parang yung cute na baby lang doon sa sabsaban. Tapos pinupuntahan natin, binibisita. May purpose siya. Ang purpose niya, bakit siya sinilang, ay tagapagligtas siya. So ang purpose po ng binigay sa atin na Pasko, ng sineselebrate natin, ay may purpose yun. No? Yun nga, yung tagapagligtas. Sabi dito, ang Pasko ay nag-uumpisa ng pagkaroon ng kamalayan na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na iligtas ang sanlibutan mula sa kasalanan. So, ang Pasko ay mag-uumpisa yon hindi po sa September, yung kagaya na ginagawa ng mga Pilipino, September pala nag-uumpisa na yung Pasko. Ang Pasko ay pag nagkaroon ka ng kamalayan, na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa sanlibutan na iligtas niya ang kasalanan ng tao. Ang pagsilang ng Panginoong Hesus ay ang magandang balita para sa lahat ng mga nilalang. Kinikilala man nila ang Panginoong Hesus bilang Diyos na narigalo ng Diyos Ama o hindi. Ang Panginoong Hesus ay regalo siya sa sanlibutan. Pasko siya. Kumikilala man ang tao sa ating Panginoong Hesus o hindi, ito pa rin ay nananatiling regalo para sa kanila. Hindi po nagbabago po ang layunin ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ay para po sa lahat ng tao. No? Regalo niya sa lahat ng tao. Ang taong kumikilala sa Panginoong Hesus na regalong nagmumula sa Diyos, ito ay nagdudulot na bunga ng malaking kagalakan. Ang kanyang buhay, sa kadahilanan na pagtanto niya na ang regalong pinagkaloob sa kanya ay para sa kabayaran ng kanyang kasalanan. So tandaan natin, ang regalo na binigay ng Diyos sa atin, yung Pasko, no? Yung reason ng Pasko ay ito po ay regalo para mabayaran ang ating kasalanan. No? Yan po ang purpose po ng Pasko. Makikita natin mamaya kung paano natin to ipagbulay-bulayan pa. Dito nagkaroon ng kaunawaan ng isang tao kung ang gaano kamahal ng Diyos kahit nung siya ay nagkasala pa. Sabi dito sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. So sabi diyan, namatay ang ating Panginoong Hesus nung tayo po ay kaaway pa ng ating Panginoong Hesus. So, ang problema po sa atin mga tao, yung Pasko, pag nakita natin yung ang binibigyan natin ng regalo, yung mga mahalang natin sa buhay, yung malalapit sa atin. Hindi po yung mga kaaway natin. Pero baliktad po yung sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi diyan, binigyan niya yung kanyang mga kaaway ng pamasko, no? Nung tayo po ay makasalanan pa, binigay niya na po yung Panginoong Hesus. Ang kwento ng tatlong pantas ay napakagandang tularan ng sinuman
na nais masumpungan ang tunay na diwa ng Pasko. Pag-aralan natin at tingnan kung ano ang matutunan natin ayon sa Matthew 7:7-11. Yung pantas, ibig sabihin yung three kings. Yung three kings ang ibig sabihin yung pantas. So tingnan po natin kung ano po yung yung ang sinasabi diyan ng text. Tingnan natin kung ano po ang matutunan natin. Wala pong wala pong three kings. Ang pantas ay yung three wise men. Wala pong three kings sa Bible. Na-invento lang yun ng tao yung three kings. Hindi po yung totoo na may three kings. Mayroon siyang three wise men. Ibig sabihin 3 pantas. Tingnan natin po ang ginawa ng 3 pantas. Sige po, Kuya Lito, pakibasa po ulit, Kuya Lito. Okay po. Ang pagsilang ng Panginoong Hesus. Nang mabatid dito, palihim na tinawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ibigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila, mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria, ang kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Hinandog din nila sa kanila ang mga dala nitong ginto, insenso at mira. Ito po ay Matthew 2:7-11. Amen. Ito po ang maging modelo natin kung paano po i-celebrate yung Pasko. Ito po napaka-importante. Tandaan po natin ito kasi yung 3 pantas at 3 wise men, titingnan natin kung paano nila sinelebrate yung Pasko nung natagpuan nila ang ating Panginoon Jesus. Ito po yung tularan natin. Ang sabi diyan nabatid ito, palihim na tinatawag ni Herodes. Si Herodes yung hari ng Judea. Tinawag niya yung 3 pantas, yung 3 wise men, tinawag niya at sabi niya, tinanong niya yung 3 pantas, kailan daw lumitaw yung bituin? Alam natin po yung sign ng pagkasilang ng ating Panginoong Hesus yung malaking bituin. Kaya po tayo may mga parol sa ating mga bahay. Yung symbolic yon. Sabi ni Herodes, hanapin yung mabuti yung sanggol. Pinapahanap ni Herodes ang sanggol. Sabi niya, pag natagpuan niyo yung sanggol, ay ibalitaan niyo ako para ako ay pupunta sa kanya at sumamba din. Ito po ang makikita natin mamaya yung ang ginawa ni Herodes ay taliwas po sa ginawa ng 3 pantas. Sabi ng santa na ba ako? Sandali yan po. Sa pagkarinig sa bilin ng hari, nung narinig ng 3 pantas, yung 3 wise men, yung bilin ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula sa silangan tumigil sa tapat ng kinaroonan ng bata. So unang-una ang matutunan natin dito sa sa 3 pantas na to, sa 3 wise men, ay hinanap nila ang Panginoong Hesus. Dapat tayo nagse-celebrate po ng Christmas, unang-una pong gagawin natin ay patuloy natin hanapin ang Panginoong Hesus, katulad po ng ginawa ng 3 wise men.
Hinahanap siya ng three wise man. Hindi po sila tumigil sa paghahanap. Sinundan po nila yung bituin, no? Ang star. At hinanap nila hanggang matagpuan nila. Nung matagpuan nila, no? Sabi doon, dito, habang naghanap po sila, no? Sabi diyan, ay nagkaroon sila ng kagalakan. Ayan no, sinasabi habang naghanap sila. So, tayo, habang po naghanap tayo sa ating Panginoong Hesus, magkaroon po tayo ng kagalakan. Ibig sabihin, maging joyful po tayo. Paano natin hinahanap ang ating Panginoong Hesus? Sa pamagitan po ng pag-aaral ng kanyang salita, sa pagkikinig ng kanyang salita, at pagsunod nito. Iyon po ang paghahanap sa ating Panginoong Hesus. At habang po tayo naghahanap, ay dapat po tayo ay nagagalak. No? Joyful po tayo. So pagkatapos diyan, sabi diyan, nung natagpuan nila yung star kung saan tumigil, no? Saan nakita nila yung star na sa may bahay, pumasok sila sa bahay para masumpungan ang Panginoong Hesus. So nung nakita nila yung bahay, pumasok po sila. Ibig sabihin, pag nasumpungan natin ang Panginoong Hesus, ay makipagrelasyon tayo sa Kanya. Pumasok din po tayo sa Kanyang buhay. No? Yan po ang tamang Pasko. No? Hanapin ang ating Panginoong Hesus. No? Hanapin siya na may kagalakan. At pag nasumpungan siya, ay tayo ay makipagrelasyon sa Kanya. At pagkatapos, anong ginawa ng tatlong pantas? No? Sabi diyan, nagpatira pa. Ibig sabihin, lumuhod sila at sinamba ang bata. No? Ibig sabihin, ang tamang pagganap ng Pasko ay hindi lang po sa pagganap ng ating Panginoong Hesus na may kagalakan, hindi lang po sa pagkapagrelasyon sa Kanya, kundi yung pagsamba sa Kanya. No? Sambahin ang ating Panginoong Hesus. Yun po ang tamang pag-celebrate ng Pasko. At ano pa nangyari? Inihandog din nila ang kanilang mga dalang nitong ginto, insensyo at mira. So, bilang pagkakinilala nila ang ating Diyos, no, na hari, tagapagligtas at Mesiyas na nagbigay sa kanila ng kaloob. Hari kasi ang kaloob nila ay ginto, sabi diyan ginto. Ito ay nagre-represent ng siya ay hari. Hari nila ang ating Panginoong Hesus. Ang insenso ay nagre-represent ng tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus. Ang mira, sabi diyan, ay yung Mesiyas. So ibig sabihin, ang pangtamang pag-celebrate ng Christmas ay hanapin ang Panginoong Hesus, katulad ng ginawa ng tatlong pantas, nagkaroon ng kagalakan habang hinahanap ang Panginoong Hesus, nagkipagrelasyon sila sa ating Panginoong Hesus, sinamba nila ang ating Panginoong Hesus, tapos sila po ang nagbigay ng gift sa ating Panginoong Hesus. Si Herodes, ang sabi niya, hanapin niyo yung bata. Hindi siya po naghanap, pinahanap niya. Marami tayong nagsiselebrate ng Christmas na hindi natin hinahanap ang ating Panginoong Hesus. Pinapahanap natin sa iba. At sabi ni Herodes pa diyan, sabi niya, kapag natagpuan niyo siya, no, ipagbigay alam niyo sa akin upang pumunta ako at sumamba sa kanya. Wala siyang kusang loob, wala siyang effort. Sa mga babae dito, gusto niyo ba manligaw sa inyong ang lalaki na walang effort? Hindi po ba, no? Ganun po 'yon, no? So, yun, makikita natin dito na ang pag-celebrate ng Christmas, no? Sa mundo ngayon, nagse-celebrate tayo ng Christmas, pero sino nagbibigay ng regalo? Tayo, no? Mga kapwa-tao. Ang celebrant na ang ating Panginoong Hesus, walang regalo mula sa atin. Gets natin? Gets natin mga kapatid? Nagse-celebrate tayo ng my birthday, ang ating Panginoong Hesus, pero wala tayong regalo sa Kanya. Tayo po nagbibigay ng regalo. Supposed to be, no? Tayo magbibigay sa Kanya. At tayo po ay yung, ang dapat, no?
Kasi nagbigay na siya ng ng kanyang regalo sa atin, yung kanyang buhay, no? Kaya po no, hindi po masama yung pagbibigay ng regalo, mamaya malalaman natin 'yan. Kung abutin pa tayo ng oras. So sa parte na ito, medyo dito tayo malabo ang celebration ng Pasko natin. Kasi po lahat po tayo ay naghahanda para sa kapwa-tao. Pero hindi po tayo naghahanda para sa Diyos. Tayo po ay naghahanda para nagbibigay tayo ng gumagastos tayo ng napaka daming pera para sa kapwa-tao natin, hindi para sa Diyos. Tingnan niyo lang, di po ba maraming nagnanakaw dahil po sa family nila. Ang daming kumakayod para po sa family nila, para sa Pasko. Ang iba nagtitipid para sa family nila. Nag-grocery, nagtitipid para sa family nila. Namamalengke, nagtitipid para po sa family nila. At tinanong mo sila, kasi po naghahanda po ako para sa Pasko. Pero wala po yung Diyos doon sa kanilang listahan. No? Napakalungkot. May tanong po? Bago tayo magpatuloy? Kasi po baka hindi natin abot matapos ito. Sandali. Sandali. Mukhang hindi natin matatapos. Mahaba pa. Sige po, may tanong po. Kuya, dito mayroon kayong dagdag, kuya. Kuya, tanong ko lang po. Apo, sige po kayo, kuya. Kuya, paano kasi 'di ba sabi dito ang katuparan ng pangako at ang regalo ng Diyos. Paano kung hindi ko tinanggap yung regalo ng Diyos? Anong mangyayari po? 'Yon. Ang gandang tanong. Yung sabi dito kasi sa yung dito, sa taong kumikilala sa Panginoong Hesus, ang regalong nagmula sa kanya, ito ay nagdudulot ng malaking kagalakan sa kanyang buhay. Sa kadahilanan, napagtanto niya na ang regalo ay kaloob sa kanya ng Diyos para mabayaran ang kanyang kasalanan. So pag hindi mo tinanggap yung regalo, hindi mo mababayaran ng Diyos ang ating kasalanan. So ibig sabihin, ang celebrate mo ng Pasko, actually nakiki-celebrate ka lang, hindi ka nag-celebrate ng Pasko. Nakiki-celebrate lang. Parang kasi po ang nagse-celebrate po ng Christmas ay yun ang pong mayroong relasyon sa ating Diyos. Makikita natin diyan sa tatlong pantas, no? Ay nagkaroon sila ng relasyon sa ating Diyos. Paano sila nagkaroon ng relasyon sa ating Diyos? Pumasok po sila sa bahay, no? Hinahanap nila ang ating Panginoong Hesus. Nagkaroon sila ng effort, no? Hahanapin ang ating Panginoong Hesus. At para po matanggap po at tinanggap nila po yung ang pagtanggap kasi sa regalo, ibig sabihin noon, tinatanggap mo yung persona ng ating Panginoong Hesus. Tinatanggap mo siya bilang hari, tinatanggap mo siya bilang tagapagligtas, tinatanggap mo siya bilang Mesiyas, no? Yan po yung ang significance ng gift ng tatlong pantas, kinto, insenso, at mira. So pag wala kang Kristo, maaari pong pag naimbita tayo sa birthday party, halimbawa may isang birthday party at ang mga imbitado doon ay mga close na relatives lang. Tapos naimbita tayo, hindi tayo relatives nagkaroon ng birthday. Actually, sila po nagdidiwang sila ng birthday, no? Kasi kilala nila yung tao. Tayo, ang naimbita, nakikidiwang lang. Nakikisaya lang. Sila po ay masayang-masaya dahil kilala nila yung tao nagdidiwang. Ikaw ay nakikisaya lang. Kasi hindi mo kilala yung nagdiwang ng Pasko, ng birthday. Ganon din po dito.
nakikisaya ka lang, nakikipasko ka lang kasi hindi mo kilala yung nagdiwang ng Pasko, yung nag-birthday. Ganun po yon. Tandaan natin, no? Ang Pasko ay, sabi natin kanina, ay galing sa Diyos. Hindi po galing sa tao ang Pasko. Sabi natin kanina, ang Pasko ay galing sa Diyos para sa tao. Hindi siya galing sa tao, para sa tao. Mayroon pa pong katanungan sa next week na lang po yung kasi hindi po natin matatapos. Si Ate Sara, may tanong ka Ate Sara? Si Ate Amy, may tanong Ate Amy. Okay na po kuya, wala na akong tanong. Naintindihan ko po. Yan po tandaan natin yon. Malapit na yung Pasko. May pa tayong pagkakataon magmuni-muni na sa first part ng ating pag-aaral, sa second part sa sunod na linggo. Kaya invite ng mga kaibigan nyo. Katulad ni Ate Amy, meron siyang kasama. Invite nyo para malaman na, para po matuwa naman ang ating Panginoon Yesus kung sineselebrate natin ng tama yung kanyang kaarawan. No? Ang kanyang celebration. Kasi po, kung ako ay nag-birthday, tapos pumunta kayo sa birthday ko, okay lang naman sa akin, wala kayong regalo. Pero kung sa birthday ko, tapos ako ay naganda, tapos... Mama. Tapos ay kayo lang ang etsapuera yung ako, yung birthday celebrant, nakakalungkot naman, malulungkot yung birthday celebrant, di po ba? Ganun po yung nangyayari sa atin ngayon. Etsapuera po yung birthday celebrant. At hindi natin po masisisi yung mga tao kasi po iyan po yung kultura ng komersyalismo na naging commercialized na yung Pasko. No? Naging kultura. Dapat po na-break natin yung kultura na yon. Sige po Kuya, Kuya Lito, may nais ka pang idagdag Kuya Lito? Maliwanag naman po Kuya, ang kinakailangan lang ay mas malaman natin yung tunay na diwa ng Pasko, yung tunay na basihan kung bakit may Pasko para naman mas maging makabuluhan. Hindi lang yung pinagdidiwang natin na nakikidiwang tayo, subalit mas maganda yung nakikidiwang tayo na alam natin yung kadahilanan bakit ba may Pasko. Para naman mas kompleto yung yung ating pagdiriwang at mas naunawaan natin at mas papahalagahan natin kasi nga alam natin na ang Pasko talaga ay ang kaparaanan ng Panginoon para magkaroon tayo ng kaligtasan. At ito nga ang ating Panginoon Hesus na isinilang, nagkatawang tao, namuhay as tao, at siyang umako sa ating pagkakasala para matubos tayo na kasi dapat tayo ang magbata sa ating mga pagkakasala. Subalit si Jesus ang naging kabayaran sa ating mga pagkakasala, inakin niya to. Kaya mula doon, mas okay nga pala dapat mas bigyan ko ng importansya ang Panginoon. Ngayong nalaman ko na talaga ang tunay na diwa ng Pasko. Yun lang po Kuya. Yun po, maganda po yung pag-aaral po natin. Hindi po tayo nadala sa commercialism ng Pasko. Amen. So sa mga natin nakadalo ngayon. Next sama niyo yung mga kaibigan natin para sa second part ng ating pag-aaral para mas maunawaan natin kung ano po yung ibig sabihin ng Pasko. Kung may malalapit kayo na kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan, isend niyo rin yung link. Sabi mo, 8:30 kung gusto mo malaman yung Pasko. Kasi po nakakalungkot po na yung nagse-celebrate ng birthday ay etsapuera. No? Sige po, Ate Gina, mayroon kang tanong Ate Gina? Mayroon kang nais-clarify? Wala po Kuya, wala po. Okay lang po. Okay lang.
So ano po stop share muna tayo kasi sige po at pag wala pong pag si Kuya Jiro, first time na kasama si Kuya Jiro sa atin. At pag may katanungan kayo, ilista nyo lang para sa sunod natin na pag-aaral para makumpleto po dalawang session lang naman po aral natin ay tungkol sa Pasko. Actually ay sinadya ko talaga to para para bago magpasko may tama natin po yung ating pagkakamali kung paano natin sineselebrate yung Pasko. Wala na pong tanong? Ate Sara, Kuya Jiro, at si Kuya Jay Wala nakasatrabaho. sir, wala. Salamat. Si Ate Gina, okay. Sige Kuya Lito, pwede kang mag-close Kuya Lito sa panalangin. Okay po. Muli po magandang po sa lahat at salamat po sa buhay natin sa buhay ng bawat isa na nakipag-isa po sa ating pag-aaral. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, thank you, O God, muli at kami po ay nakapag-aral po sa gabi ito patungkol po sa tunay na diwa ng Pasko. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na kayo po ang tumawag sa bawat isa, na kayo po ang nagdako, O God, sa bawat isa, na kayo po ang nag-akay sa amin sa gabi ito upang makipag-isa sa pag-aaral sa gabi po ito. Thank you, O God. Salamat, O God. Salamat din sa buhay na biyayaan nyo nitong nakaraang linggo na inyo din pong in-extend, O God, sa aming pamilya, sa bansa po namin Pilipinas. Amen. Salamat sa proteksyon. Salamat sa provisyon. Salamat, Panginoon, kahit na masalimuot pa rin ang buhay dahil sa pandemya, O God, still, nandyan pa kayo, O Diyos, ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas, aming mighty protection, ang patuloy pong nagbibigay ng habag at biyaya sa amin. Thank you din, Panginoon, sa buhay ni Kuya Dan, O God, na siya pong ginamit niyo, O God, na muli magturo sa aming pag-aaral, higit Panginoon, this time, O God, sa diwa ng Pasko, sa tunay na kahulugan nito. At dahil nga po, Panginoon, nalalapit na po ang Kapaskuhan, nawa, Panginoon, naunawaan namin ang inyong aralin at ito po ay aming mapagtanto, ito po ay aming maipamuhay, maging makabuluhan, O God, ang darating na pagdiriwang namin ng Kapaskuhan sapagkat naunawaan namin, O Diyos, ang tunay na kadahilanan bakit ba may Pasko at ito po ay ang pagsilang ni Jesus bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas, bilang aming Mesiyas upang magkaroon, O God, ng kaparaanan na kami nga po ay makabalik sa inyong presensya, O God, sapagkat inangkin po namin si Jesus bilang tagapagligtas at bilang Panginoon. Salamat din, O God, sa pakipag-isa ng Santong Espiritu, O God, na humipo sa bawat isa na nanguna sa aming pag-aaral, O Diyos, aming dalangin, O God, na sa darating pang pag-aaral next week, O God, ay muli niyo pong akayin ang bawat isa na makipag-isa, O God, sa patuloy po naming pag-aaral, O Diyos. Salamat sa matagumpay na pag-aaral, O Diyos, at salamat muli sa buhay ng bawat isa, aming ibayong dalangin, O God, ay inyong pagpapala at habag sa bawat isa po, Panginoon, naming mga kapatid na nakasama po namin sa pag-aaral sa gabing ito. Ito po yung aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus at sa patuloy na gabay ng Santong Espiritu. Amen. Amen. Thank you po mga Ate Sara, Kuya Jiro, Kuya Jay, Kuya Ate Gina, nagsino Kuya, nakalimutan ko pangalan, matanda na. Thank you po sa bawat isa. Thank you po sa bawat isa. Sa next week po, kaya nyo mga kaibigan nyo. I-send niyo po yung link sa kanila para po makasama sila sa
At hindi lang po to sa ano no sa sa tamang pagdiwang ng Pasko, kung din po sa ikakabubuti din nila po nagkamakam sila ng relationship sa ating Panginoon Jesus. Sige po, thank you po sa inyong oras. God bless po sa lahat. God bless po.